Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo dito. Double 7 pala to. 7 of Cups, 7 of Swords, 10 of Cups. So, dahil may umuulit na card, pag-iisahin ko na lang yan para mabilis. So, sa period na to, mukhang may wisdom na matututunan ang iba sa inyo tungkol sa family. Regardless kung sariling family to or biological family. So again, mukhang may lesson na matututunan na magli-lead sa wisdom sa period na to. Ang bilis ng reading natin, pinag-isa ko eh. Ang bilis, sobrang bilis. Nagdagan natin ibang senaryo. So, walang clue doon kasi pwedeng family mismo, sariling family o biological family. Yung pwedeng tamaan nun eh. So, wala tayong clue. Kaya mag-proceed na tayo dito sa susunod. The World. Kaya lang the Devil yung dulo. Ano kaya to? So, may 9 of Swords. So, alamin natin tong The World. So, yung The World, kinlarify ng King of Cups. Alamin na rin natin to para isang salita ko na lang. Diba itong The Devil na yan? Yung picture kaya to. So, ang pumasok sa isip ko, ang tatamaan ng reading na to ay lalaki. Okay, nandito yung King of Cups eh. Lalaki na tao. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Ngayon, may jowa siya. Di naman siya kasal eh. Wala ring anak. Yun yung description niya. Pero may someone, probably yung partner niya, either siya o yung partner niya nasa abroad. Or kung di man nasa abroad ay nasa long distance relationship kasi itong mga to. Or foreigner yung partner. Okay? Ngayon, papasok na yung 9 of Swords kanina. So, nagwo-worry siya dito. Hindi siya makatulog.
So, bakit siya nagwo-worry? Ayan, the devil. So, kinlarify ko na yung the devil. Nagmukha siyang jealousy. Or, sabihin natin di siya makatulog, kakaisip kung nagloloko ba yung partner niya. Okay? Tapos, itong judgment, sabihin natin ex to. So, yun. Doon papasok yung scenario na jealousy or kung may cheating bang involved at third party ay pwedeng may kinalaman sa ex. So, yan yung scenario dito. Okay? Yan yung magkukos para mag-worry itong lalaking to. Anyways, ito na. Since direct yung reading natin at yun ay relationship, dito tayo maglalagay ng clue. Ito yung possible partner ng Scorpio sa reading. Pwedeng isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, kapwa Scorpio. Mulit kasi water sign to Ito, Virgo. At ito, Capricorn. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Pisces. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Specifically, Pisces, mulit Ito, Aquarius. Maglalagay pa ba tayo nitong clue? Sige na nga. Isa pang clue. Description naman. Same instruction. Kung di man tumama sa inyo tong clue natin, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na may tribo. Ito, hazel eyes. So, baka nga foreigner. So, kung di foreigner, di contact lens. May someone na nagko-contact lens na ganyan, hazel eyes. So, yung babae, sa reading, mahilig mag-makeup. May isa sa kanila na may eyeglasses. Or, pwede rin yung clue natin ay tumama rin sa third party kasi sabi natin third party situation. So, sasama din yung third party dyan sa clue. Kasi sabi ko kanina, jealousy lang di ba? Either jealousy or confirmed ng cheating. Anyways, dito naman tayo. Sa susunod na deck, kaya lang ang bilis ng reading. So, dahil mabilis ang reading, di gagamit ako nito. Bira ko lang gamitin to. So, ginagamit ko lang to kapag mabilis ang reading. So, sa case na to, ang maganda may reverse. Kasi hindi ako nagbabasa ng reverse cards. So, since may kodigo naman, di go na, diba? So, ito, the star, baliktad. High priestess. Ace of cups. Ano kaya ito? Alamin natin tong
the Star. Alamin na rin natin tong High Priestess para isang salita ko na lang. Ayan na itong Ace of Cups natin. Isama ko na nga rin to. Oh. So, anong topic dito? May babae tayo, single. Or, kundi siya single ay separated, annulled, divorced. Basta single siya, o widow. Pwede rin, no? Disappointed kasi siya dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, at first, disappointed siya. Pero, ang maganda nandito yung High Priestess. So, kinlarify ko na yung High Priestess. Ano ba yung High Priestess? Kasi may truth siyang malalaman dito o wisdom. So ano yung wisdom na yon? More like tungkol sa sabihin nating baliktad kasi yung yung Four of Swords. Sabihin nating may kinalaman to sa disconnection, or difficulties na para bang ma-enlighten yung babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert. Basta ang common, single siya. Whether divorce siya, annulled, widow, basta single siya. So, ang clarity na malalaman niya or enlightenment ay all about love issues, red flags, na hindi dapat i-tolerate, na kailangan siyang i-confront. So in short, may lesson siyang kailangang matutunan sa period na to. At kapag natutunan na niya yung dapat niyang matutunan, saka darating tong Ace of Cups. So ano ba yung Ace of Cups? New romance, di ba? Ngayon, kung darating man yung new romance, more like tungkol to sa ex. Ex yung magbabalik sa buhay niya. Magiging sila ulit ng ex niya.
So, depende. Kung marami siyang ex, di alin man doon. But anyways, kung isa lang yung ex niya, di yun na yun, yung ex na yun. Pero kung marami, hindi natin masabi kung sino. Basta isa sa ex. So, ibig sabihin, darating lang tong Ace of Cups on your romance. Kung matututunan niya nga tong lesson na kailangan niyang matutunan at ang lesson ay all about love issues or red flags na hindi na dapat tinotolerate. Kailangan baguhin. Or else, may encounter niya ulit yung same problem o baggage from past to present. Parang na-recycle lang yung nangyari sa past. Sabihin natin nagkaroon ng cheating sa past. Di pa rin niya natutunan yung dapat niyang matutunan sa present. Ayun, pagdating sa future, same scenario. Cheating na naman. May cheating na naman na mangyayari. Regardless kung same yung taong nag-cheat. Pero isa lang yung scenario. Whether ex ulit yung ex pala talaga to. Sabihin natin maraming ex siya, di ba? Si ex number 1, ex number 2. So, sabihin natin nag-cheat si ex number 2. Magkakabalikan sila ni ex number 1 sa future. So, ngayon, si ex number 1 naman yung mag-cheat. So, sana nagets nyo. Parang na-recycle nga lang. Na-recycle lang yung scenario. Umulit lang. Kaiba lang ng tao. Pero kung isa lang yung ex, isa lang yung naging boyfriend, isa lang naging ex, di siya ulit yun. Uulit lang yung ex na yun sa pag-cheat. Example lang. So, anong scenario dito? Anyways. Lagyan natin ng clue yun. Yung possible partner ng Scorpio sa reading na to. To the moon. Pisces ulit. Sagittarius. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. Aries. So, ito yung possible zodiac sign nung kakilala nyo. Aries, Virgo, Capricorn. Lagyan na rin natin nung clue kanina. So, same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue o description dito, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi nga, kung hindi tumama sa inyo tong reading, di baka dun sa kakilala nyo. So, may someone na wavy ang buhok, maliit. So, sabihin natin nasa 5'3". 5'3", pababa ang height, may taong ganoon. Ito mature, either nasa 40 na pataas ang edad, may someone na ganoon. Or, mukha lang matanda, kasi may ganong case, diba? Kapag na-stress ang tao, nakakatanda. So, may mga taong bata pa lang ang edad, pero mukha nang matanda. So, pwedeng ganong case. Ito, piercings. So, may someone na may mga hikaw. Tulad nito, nasa ilong. Hindi ba nga nasa kilay, bibig, dila, o marami sa tenga. Yung iba nga nasa pisngi. Iba nasa pusod. So, depende. Pero isa lang ang
clue dito, hikaw. May mga hikaw. So again, ulitin ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ayun, dito naman tayo sa isa pang deck. Ayusin ko lang yung ginamit ko kanina. Ibang senaryo. So, dito may taong nag-iisip, Iniisip niya yung tungkol sa career niya or pag-aaral. O pwede rin namang yung taong nag-iisip dito or palagi nag-iisip sa period na to ay someone na professional, nakatapos ng college. Or taong nasa 40 pataas. Kasi may pensyero tayo dito Kasi yung pensyero tawag dito. Ang meaning niyan ay thought. So yun yung pinag-iisipan niya. Career studies. Or for some reason, lagi siya nag-iisip. May isip, ang hirap naman. Ibayin natin. Falsita naman to. Ito, domestiko. Falsita. Well, sa case na to, ang tatamaan lang ay lalaki. Okay. So, maaaring lalaking Scorpio or kung babae yung nanonood, di partner niya na partner ng babaeng Scorpio. Basta lalaki. Lalaking malapit sa iba sa inyo, kung di man literal na lalaki yung nanonood na Scorpio. So again, kung babae yung nanonood, di partner niya or malapit sa kanyang lalaki. Okay. Kapatid, tatay, best friend, etc. Basta may trabaho. Okay? Lalaki may trabaho. Ayun. Kasi may tayo falsehood, falsita, o falseness. So, ibig sabihin, yung lalaking to ay may tendency na malinlang or maging subject ng gossip sa period na to, in a way na may kakalat na rumor kasi may mga taong inggit sa kanya or naninira. So yun lang yung tatamaan ng reading na to, yung lalaki nga na may trabaho. So kailangan niyang mag-ingat or sabihin nating may makakarating sa kanyang information na akala niya totoo, hindi pala. So, doon na papasok yung deception. Pwede rin anything na may kinalaman sa insincerity, lies, broken promise, evil eye, pagiging hipokrito,
o paasa. Baka umasa yung bida natin sa wala. Sa period na to, beware. Ngayon, dito na tayo sa huling deck. Babasahin ko na ng tong part na to. Kasi madali lang namang intindihin to. Basic English lang eh. So, kukuha ko dito ng 3. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, your spirit is about to be sublimated. Ito maganda, yes. Trust your intuition. At ang uli, so, your soul is preparing to re-establish trust in the process. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.